Sabi ni Ma'am Isa, ang galit ko sagad-sagaran, yun yung gusto kong manampal. Ang cruel nila, ayaw lumaban ng patas. Ay, that is something we should never expect, lalo na dun sa mga nakatira sa tabing ilog. Yung mga yon, naku, hindi talaga lalaban ng patas yung mga yung mandaraya yung mga yan. Di ba? Ano bang tingin niyo sa magnanakaw? Hindi ba mandaraya? Tingin niyo wala silang paki kung ano, kung napapansin na nga yung pagnanakaw nila, eh, tingin niyo mahihiya pa sila na lumaban ng ano, ng hindi patas? Sabi ni I love 80s, nakakasawa na nga po nangyayari, ginagawa ng mga minority ahensya ng gobyerno, mga gabinete ni Bangag. Sabi ni Harold, natawa daw siya sa Palakang Ilog. Ay hindi ba doon sa tabing ilog nakatira? Sabi ni Perol, madami daw po lalabas na witness sa BRC. Ito yung masaya niyan. Alam na ng taong bayan, oh, marami sa atin, alam na natin na expecting na tayo ng mga exciting na mga witnesses sa Blue Ribbon. Pag pinatigil yan, whether minorya ang magpatigil o may tatawag na naman sa tabing ilog, alam natin na kapag pinatigil yan, ay takot ang mga to. O isa pa pala yun, ano, sabi ni Crazy, yung chacha po di na matutuloy kasi nabuking mga plano nila. Kasi nangako sila na walang chacha. So, di ba, can afford pa ba yung minority na mabakbakan na naman yung credibility nila, na malagasan na naman yung credibility nila? Sabi ni I Love 80s, kaya nga po baka isabotahin na naman hearing sa flood control. Ano ba ang inaasahan natin? Tingin niyo yung kabila, they'll just sit down and they'll allow it to happen? Isipin niyo, laban ito. Itong mga to, takot na takot silang manalo si VP Inday sa 2028. At, di ba, sa paglalabas ng kanilang baho, malamang makakapagpaano pa tayo, makakasuhan pa yung ilan sa kanila dyan. So, tingin nyo, iintayin lang nila na mangyari yan sa kanila? Takot na nga sila sa 2028. Tingin nyo, hindi sila natatakot dun sa flood control issues? So, asahan ninyo that they will keep trying. Asahan ninyo that that's what's going to happen. Pero ito nga ito yung point. Kung masara prematurely ang Blue Ribbon Committee hearings, what's the worst that could happen? Hindi sila tuloy pa rin ang ligaya nila, makakapagnakaw pa rin and all that. Pero tingin ninyo mananalo sila sa 2028? Tingin ninyo kaya nilang i-railroad ang charter change? Ako tingin ko hindi. Hindi nila kakayanin. Kasi kailangan pa rin yan isumite, bubutuhan pa rin yan ng mga tao. So, ang dami pang pwedeng mangyari. Tingin ko hindi nakakaabot ang charter change Kasi wala nang oras. Inuna nila kasi itong mga to Nagkamali sila, inuna nila yung impeachment kesa yung charter change nila. O ayan, matatalo sila sa impeachment. Sabi ni Ziven, yun nga po, nakakatakot kasi hawak nila makinarya. Alam nyo, sa election, ayan na naman. Hindi ba every election, sinasabi natin may mandadaya yung kabila? Pero every elections nananalo tayo since 2016. Paano nyo i-explain yun? Ganito yan. Kahit hawak mo yung makinarya ng COMELEC, kahit may hawak kang pananakot sa lahat ng mga opisyalis ng COMELEC, you cannot change a vote that drastically. Hindi nila nga kinayang PRD. Sa tingin ninyo, ganun kadali na kahit sobrang dami na bumoto in favor of, let's say, a candidate, kaya nilang baliktarin yon? Ako sasabihin ko na sa inyo, hindi. The machinery isn't built for it. Kaya nga diba? Kaya kung maliit lang, yung mga, dati ang percentage sabi nila, you can only cheat up to 5%. Sabi nila, up to 10%. O kahit sabihin mo pang up to 15%. Kung marami tayong boboto na hindi naaayon sa kagustuhan nila, matatalo pa rin sila. Pagdating sa eleksyon, we keep proving that wrong. So, kaya sinasabi namin, what is the point sa ganyang klaseng negative attitude when in many instances yung kinakatakutan natin hindi nangyayari? Yung kinatatakutan ninyo ang COMELEC, kinatatakutan ninyo si George Garcia, sure, he can do something. Totoo yan. Pwede siyang magpa-disqualify ng candidates. Totoo yan. Pero kung kunwari wala na yon at election na, you can only do so much. O, diba? Also, the other thing, what is the worst that could happen?
Bago mangyari yan. Bago yan umabot sa, ano ba yan, referendum o plebisito. What's the worst that could happen? Manalo sila sa charter change. Bago mangyari yan, mag-i-election ng 2028. O, mamaya sasabihin nyo na naman, paano kung mag-declare ng martial law? Unang-una, ang martial law is military ang nag-i-enforce ng batas. Hindi nila ginagawa yon. Kasi ayaw nila yung military yung mag-enforce. Sa totoo lang, talo sila dun eh. Ang ginagawa nila, wini-weaponize nila yung civilian law enforcement agencies. Pero yung operasyon at yung dahas is very similar to Marcos Sr.'s martial law. O yung mga imposible na halos, wag naman ganyan ha. Talagang nananadya na ba kayo to demoralize people? Sabi ni G. Longog, red notice is inevitable versus Sara anytime. Sino may sabi? What, sinabato nga, wala pang red notice, indict na kayo. Wala pa nga siya dun sa complaint sa sa ICC. Hindi pa yan dumadaan dun sa sa parang equivalent ng preliminary investigation o dun sa sa first investigation na ginagawa ng prosecutor's office alone. Hindi. Kaya nga po sila nag-file ng impeachment eh. Kasi nga it is too late. Hindi na aabot kahit mag-file pa, kahit ma-include yung pangalan ni VP Inday doon sa sa reklamo sa ICC, masyadong malaki ang oras na kailangan para umabot sa punto na magkawarrant siya. Sabi ni Ma'am Afia, hi, watching while working. Hopeful pa rin despite sa mga pangyayari dyan sa Pinas. Yeah. Hi, si Chef Patrick. Sabi niya, catch up soon. So, we was at table. Oo nga eh, we missed you. Sabi niya, and patuloy yung kalma kahit kumukulo na utak mo sa init. Yes, because I don't see any use na magalit eh. Ang nakikita ko ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Tuloy-tuloy yung pagtulong natin doon sa mga tumutulong din. Tulad ni na VP Inday, tuloy ang suporta. Tuloy ang suporta kay Senator Bato, kina Senator Robin. Tuloy ang suporta natin sa Senate 13. Bakit? Ano yung option natin? Is it an option to not do anything? Is it an option na umiyak na lang tayo dito sa tabi? Di ba? Ano yung maitutulong natin sa bayan? Makakatulong ba tayo kung nawalan na tayo ng loob? Makakatulong pa ba tayo kung hindi na tayo naniniwala dun sa cause? Makakatulong ba tayo kung ang tingin ninyo ay talo tayo at every turn? Hindi ba mawawalan na ng loob yung mga gustong tumulong? At yung mga lumalaban, paano kung mawalan sila ng loob? Paano kung mapagod sila? Trabaho natin is to keep their spirits up, but can we do that kung tayo mismo takot o nawalan na ng pag-asa? Think about it. Also, your feelings, kumakalat yan. People can, nakakahawa ang mga ganyan. Di ba? So do you really want to be the person responsible for demoralizing the forces of VP Inday? Sabi ni Derek, pag nag-declare si Marcos ng martial law, baka yan na maging dahilan ng pagbagsak niya. Remember, hindi lahat ng militar loyal sa kanya. So pag ginawa niya yan, baka siya lalong mapahamak. Pwede. Ako, I see the logic to that. Kaya nga hindi nila ginagamit yung AFP. Anong ginagamit nila? NBI, PNP. May sabi-sabi na ilalaban daw ng kabilang grupo kay VP Sara si Vico Soto. Hindi pa po siya aabot sa age requirement. Sabi ni Ziven, tama. Also, di kailanman mananaig ang kadiliman laban sa mabuti. God is on our side. Totoo yan. Kasi ganito yan eh. Hindi tayo titigil until panalo. So kung hindi pa tayo nananalo, dapat hindi pa tayo tumitigil. Kasi baka baka mapahamak si VP Inday. Sabi ni G. Longog, I think we can let it happen to Jinggoy. Hindi po. Kaya natin hindi binibitiwan si Jinggoy is kasi ang laki ng advantage when we have the majority in the Senate. We can make sure, number one, na may sasalag dun sa charter change or at least dun sa attempts to charter change.
dun sa mga ipapasa na batas na baka naman may mga hidden, anong tawag ni Boss Conrad? May hidden merienda. Yung pagtatakipan ng mga ng pagnanakaw sa bayan. Yun. So, wag naman that we can let it happen. Ilaban natin silang lahat. Sabi niya, I don't know what I'm going to do if they will arrest Sarah. Ibang usapan si VP Inday. Sabi ni Nexus, ba't nakikisaw-saw si John Vic ngayon? Gigil na kami dyan. Sabi ni Ran, marami pa rin si SP Alan kung magstay siya as SP. Tingnan ninyo, kahit na-arrest si Senator Jinggoy, desperado pa rin sila. No, napansin ko yan. Bakit ganun, tayo, ang tingin natin na nanalo sila, pero sila, takot na takot pa rin. Excuse me, sorry po. Sabi ni Chester, ano pong sinasabi ni John Vic sa press con kanina na nawala sa mga senador ang privilege na hindi maaresto sa loob ng Senado simula nung matakasan sila ni Bato. Napaka-epal ni John Vic. Grabe naman si Sir John Vic, para siyang unilateral. Meron siyang republika ni John Vic. No? At siya po ang chief legislator. Gumagawa siya ng rules, siya lang. Sabi ni Raihana, hello, andun si Conti sa Hague. Di na naririnig sa mga TV now at tinatrabaho na yata niya, di ba, sa ICC nag-work. Hindi po siya sa ICC nag-work, ma'am. Siya po ay kinikilala ng ICC bilang kinatawan ng ilang mga biktima on the Philippine side. So, yun lang po. Hindi po siya empleyado o kahit ano ng ICC. Sabi ni Kentaro Ken, DDS ako, DDS tayo, wala sa bokabularyo natin ang salitang quitting, laban. Oh, may t-shirt, birthday ni VP Inday, ang t-shirt niya is, I'm fine. Okay? Ano yung messaging niya doon? Huwag tayong mag-alala sa kanya. Unang-una, for whatever happens to her, ready na siya. Ibig sabihin, don't expect tears. Don't expect anything. No, this dog. Sandali, happy na to niya. Hala. Papansin ka talaga, sir. Wait. Napatay niya yung electric fan ko. Wala na, wala tuloy yung sinasabi ko. So, yun, sabi ni VP Inday, ready siya no matter what happens. Tayo din. But readiness doesn't mean isusuko natin. Kasi, tingnan ninyo, nung lumaban yung mga Katipunero laban sa mga Kastila, sino ba ang may superior firepower noon? Di ba yung mga Kastila? Ano yung advantage ng mga Katipunero? Numbers. Mas marami sila. Kasi sa totoo lang, ang konti lang ng Guardia Civil dito sa Pilipinas. Sipin ninyo, na-colonize tayo kahit ang konti lang ng Guardia Civil na pinadala ng mga Kastila dito. Sumunod lang tayo eh. Ngayon, paano kung umabot dun sa punto na ayaw na natin sumunod? We will outnumber them. So, para sa akin, worst case scenario, ilan lang sila, ilan tayo. Akong iniisip ko dyan is sa eleksyon. The more oppressive they are, the more people will vote against them. Then sabi ni Mark Glenn, I'm willing to go back home just to vote for VP Sara for the 2028 presidential elections. Nice, thanks. Yan sabi ni Ma'am Marian, correct po, nakakahawa ang pagiging Negatron. Totoo yan. So, dinidiscourage namin dito. Hi kay Chris. Shucks. Sabi ni Josephine, can Senator Jinggoy participate in the impeachment proceedings? Wala sa rules. Pero, as I keep saying, it doesn't matter. Kasi ang importante is the vote. O, ano yung vote requirement ng kabila? 16. Ilan sila? 11. They're never going to get enough votes to remove VP Inday from the vice presidency.
Sabi ni Great Wall, with what's happening now, parang hindi na kailangan mga kampanya ni Senator Alan. Ako, agree ako dyan. So far, napapabilib niya ako. Thank you kay MM for the heart me. Thank you kay Bug Superstar. Sa dami ng pinadala mo, sabi niya, si Auntie Claire may greetings kay VP Sara, napakapalengkerang bastusin level natin. Huwag kasi natin i-encourage. Excuse me. Thank you, Sir Art. Hindi. Sabi ni Edward Reyes, nagbababa talaga ang Supreme Court ng, I assume you're asking for an order, para hulihin si Senator Bato without local warrant. No, sir, walang ganon. Kasi si Bato na lang pag-asa ngayon para maging 12-11 uli ang Senado kung makakapasok siya uli. Wala pong order ang Supreme Court na hulihin si Senator Bato without a local warrant. Ang ginawa ng Supreme Court is dininay yung hinihingi na TRO. It doesn't mean natalo dun sa main case. It only means that there is no presumption either way doon sa warrant. Walang presumption of validity, walang presumption of invalidity. So, yung interpretation ng law enforcers ay valid siya. Ang interpretation natin, hindi siya valid. In order for our interpretations to be enforced by the law, we need an order from the Supreme Court. So right now, ang ginawa ng Supreme Court is they left the validity, the issue of the validity of the warrant for the main case. Sa madaling sabi, magulo. Kasi nga, interpretation ng law enforcers is one thing, but there's also an interpretation on the part of the defense. Sabi ni Pen Stream, tigas na mukha ni Jimmy, sigawan si SP. Opo, oo nga no, kanina sinisigawan niya talaga. Ay nako, I will not forget that. Sabi ni Nexus, please consider running for Senator 2028, millions of votes waiting for you. Yikes. Sabi ni Naj, panalo tayo kasi hindi lahat ng nasa minority solid. Mali natin may miyembro pala na nasa minority para maging tik-tik ng majority. What does that mean? Sabi ni Great Wall, yung pala sa gilid ng Pasig River, masyadong mahilig sa Itbulaga, gumagaya kay Sugar Mercado, umiiyak pag hindi na pagbigyan. Sugar Mercado? Tama naman. Sabi ni Nance, given na po na panalo tayo sa 2028 elections, but I think it's better to start removing the weeds from the wheat as early as possible, starting with the ombudsman. Kaso kailangan nga ng impeachment yan and I don't know if there is time. Excuse me, pasensya na po, antok na naman. Kagabi kasi puyat-puyat dahil ang tahaba ng karaoke sessions natin. Kagabi. Thank you kay Marichu. Uy. Bakit hindi gawing precise ng Supreme Court yung take nila about Bato de la Rosa? Dininay lang nga nila yung TRO. I get it, I understand. They're going to do that, but they'll do that in the main case. Pero agree ako, they should have made it clear na dapat inissuean na nila na lang ng TRO kasi yung merong grave and irreparable damage na posibleng mangyari kay Senator Bato kung uulitin nila yung ginawa nila kay PRD. Thank you kay Kawendex rin. Kung ang Supreme Court ang nag-i-interpret ng batas, bakit hindi nila pinapatigil ang law enforcers sa pagpapatupad ng maling batas? Actually, tanong ko din po yun. Kumbaga, this is one of those instances na grabe I super disagree with the Supreme Court. Ako ang tingin ko, they should have issued the TRO kasi nga, without it, there could be grave and irreparable damage at maliwanag naman yung karapatan ni Senator Bato doon sa kanyang TRO.
Sabi ni Rank, natawa naman ako dito. Naku, pagtatawanan lang si V sa zona niya. Ang accomplishments niya manghabol ng kalaban niya. Sabi ni Stefano, budget season na po di ba? After SONA. Pwede magtanong ang mga senador about sa funds na ginagamit ng admin sa mga panghaharas sa kanila? Pwede. Kahit naman daw wala si Senator Bato at Jinggoy, buo pa rin yung Brave 13, di ba? Yan ang rule ng Senate, maliban na lang kung may lilipat na minority. Majority pa rin sila, yes. However, dahil ang voting ay kailangan in person, lamang yung kabila kung sakasakali. Wala po akong nakitang ganun. Pwede ba sila mag-refile talking about Senator Bato? Yes, they can ask. Mag-MR muna sila. So they can ask for a TRO later on kapag nagbago yung circumstances. No. Sabi ni Boyce, the Supreme Court is questionable too, daming loopholes. Hindi po Supreme Court ang may loopholes, yung batas. But as lawyers and judges and justices, there's no such word sa hindi ginagamit yung terms na technicality at saka loopholes. Kasi those are layperson's terms. Sa batas kasi, susundan mo yung batas. Ang perception ng ibang tao, ano yun, technical yan, technical. Okay, na loophole yan, may nahanap na loophole, ganyan. It's not always the case. For lawyers kasi, if the law is clear, may nakalagay doon sa law na kunwari, ikaw, pwede kang tumawid ng kalye dito, the exception is ganito. Tapos may maliit na provision doon, maliban lang kung naka-wheelchair ka. So, hindi, for laypersons, minsan sasabihin nila, pag in-apply mo yung maliit na provision na yon, ang wheelchair provision, halimbawa, sasabihin ng ordinaryong tao na, ay na-technical sila. Para sa amin, walang ganun. Kung ano yung nasa batas. No. Sabi ni Consuelo, do you think the Supreme Court is playing safe? No, I don't think they are. In fact, that they're playing dangerously. There are stories that are going around that I cannot disclose right now kasi buhay pa yung kaso. I mean, the case is still being litigated. Siguro pag natapos na ang lahat at pinag-uusapan na natin ito bilang kasaysayan, maikikwento ko na yun. Pero sa ngayon, hindi pa muna. Bago na. Di po ba nung Senator si Trillanes habang nakadetain ay nakaka-participate naman siya sa Senate? Hindi po. Bakit di pwede if ever sina Senator Bato? Hindi po. Hindi siya nakaka-participate sa plenaryo. Pwede siyang pumirma, pwede siyang mag-file ng bills, mga ganon. Pwede siya nun. Pero yung sa floor debates, hindi siya pwede. Sa botohan sa floor, hindi pwede. What if walang quorum ang Senate during SONA? There is no business to be conducted during SONA, maliban lang doon sa papahayag ng Pangulo ng State of the Nation. Pwede bang kasuhan si John Wick sa pag-aresto sa loob ng Senado? Actually, pwede siya sanang arestuhin ng Senate Sergeant at Arms for disorderly behavior. Pwede ba daw hindi umattend ng SONA ang majority? Pwede po, hindi naman po required. If yes, matutuloy pa rin ang SONA without the joint session. It's never happened before, pero hindi kasi ko alam kung ano yung established na majority o number during SONA. Kasi nga ang business to be conducted is only for the President to read the State of the Nation report. So, ang tingin ko, hindi, kumbaga, matutuloy pa rin siya. Ano ang process for ordinary citizens na umattend ng impeachment trial? For those na maraming tao na ine-expect, kailangan sumulat kayo. You can ask a congressman or sa House. Sa Senate naman, you can ask a senator to assist
or to help you out doon sa pagkuha ng upuan or ma-allow kayo during the hearings. Sabi ni Naj, paano ba ay nabasa ko na pala. Sabi ni Bright, mas exciting kung magsabay ang BRC at SONA ni BBM para malaman kung saan mas maraming manonood. Curious lang. I doubt if that will happen though. Hi, kay Ma'am Ay, ako din antok na. So, Ma'am Victoria is here. Sabi niya nakakalungkot din ang sinabi ni Justice Kagiwa sa reason niya rejecting the TRO ni Senator Bato na wala ang presumption of innocence. Parang convicted na si Senator Bato. $16 pa din po ba needed na senators na pro-impeachment para makonvict kahit arrested yung dalawa? 2/3 of the members of the Senate, regardless kung nasaan sila. So, whether arrested or anything like that, 2/3 pa rin. So, 16 pa rin. Sabi ni Ma'am Estelia, my heart cannot handle the live stream of the Senate yesterday, but your manner of explaining what took place makes it very clear to us that this was something we should not be worried about. Well, we should still be, what's this? We should be concerned. Pero yung worried to the point that we lose hope, hindi pwede. What we're saying here is that may kalaban tayo. And we should always expect that they will try to frustrate us at every turn. Kung mafu-frustrate tayo sa ginagawa nila, hindi yan laban. Kumbaga, you don't know what it's like to be in a fight. Right? Lawyers participate in what we call adversarial proceedings because when we go to court, may kalaban kami. Kapag, kunwari, masopla yung isang tanong mo, sasabihin na objection, sasabihin ng judge sustained, iyak na ba tayo? Hindi pa po tapos yung trial. Isang pa lang yun, isang objection pa lang yun. Pero hindi dapat tayo mawalan ng loob. We're not saying that we should not be worried. We should be concerned. Kasi ginagamit ng executive ang kanilang dahas at lakas laban sa ibang sangay ng gobyerno. So they are violating the Constitution. No, that's not a criminal offense yet. Na nakikita ko I might be wrong with that. They are violating rights of people. For example, yung kay Senator Bato, case PRD, they railroaded, that's not a legal term, minadali nila yung impeachment ni VP Inday. They allowed chaos into the Senate. These are grievous faults against the Filipino people. And we should be angry. Rather than despairing, we should be angry. We should state our anger. We should publicize our anger. We should post it, make them aware of it. Because this is how we participate in a democracy. Ang hindi natin ini-encourage ay yung magsasabing wala ng pag-asa. Wala, yun na, na-aresto na, wala na. Anong wala na? Di pa tayo nananalo, therefore hindi pa tapos ang laban. Because sa democracy nga, minsan, mas malakas talaga. Ang kalaban natin is the administration who has at its disposal the might and wealth of the government. Nasa kanila ang taxpayers' money natin. So, ano ang maitutulong kung mawawalan tayo ng loob? Now, perspective is also important. So, what happens with Senator Jinggoy being incarcerated, no bail? So, ang number of majority senators that can now participate in floor debates is reduced to 11 because Senator Bato is also not going to be present. That means there's 11 minority and 11 in the majority who can participate in floor debates. Can resolutions be passed? Unlikely kasi deadlocked sila. Sa madaling sabi,
hindi patalo tayo kasi we have equal numbers. Ang worst case scenario dyan, walang maipasa na mga resolusyon. So, yung mga nawawalan ng loob, every time the administration does something, I think we should get used to that. They will keep trying to diminish our power. They will keep trying to marginalize the leaders that we want to continue on from 2028 and onwards. They will keep trying to frustrate the ends of justice. They will keep trying to stop us from, seating people who are not them. They will try to stop us from stopping them for term extensions. May kalaban tayo, wag tayong magulat when they will do kalaban things. Wag tayong mawawalan ng loob because this is precisely what it is like to be in a fight. When we say we are fighting for this, do you expect your enemy to just sit down and take it? Of course not. They will push back. And so we must push back harder. Losing hope is not part of the weapons in our arsenal. What do we have? What is our strength? Numbers. Lakas ng loob. We have social media, which at every turn we keep winning. I don't know why many of you think na hindi. Maybe it's the echo chambers. Maybe it's also because madalas pag nagpo-promote yung mga kalaban natin, nakikita natin sa newsfeed yung mga sinasabi nila laban sa atin. Don't let it stop you. Because the one thing that this administration is afraid of is numbers, and we have that. In 2025, after the elections, COMELEC said the biggest voting bloc was DDS at 40% of the electorate. Madami tayo. Does it help us na mawalan tayo ng loob? Does it help us? Sabi nga ni Ma'am Melay kanina, hindi ba mas mabuti na yung alam natin yung ganyan para prepared tayo? Prepared for what? Na umiyak? It's okay if sometimes you feel discouraged because we're human. But it is not okay to spread that around. It is not okay for you to keep saying, talo na, wala nang pag-asa, ganito, ganyan. Because these things are catching. Nakakahawa yung kawalan ng pag-asa. Pero nakakahawa rin yung can do, we can fight this. Yung high moral, nakakahawa yan. And very significant na pangtulong yan, not just for us to continue fighting, but for the brave senators who have decided to stick it out and keep fighting. For our Marines who stood up, retired na sila, tapos na sila sa pagtatanggol sa bayan, tumindig pa at naghanap ng batong ipupukpok sa sarili nila by standing up and bearing witness. Yung mga kinakasuhan, sorry, kasama po ako dyan, pasensya na. Dahil nagsasalita, papabayaan ba natin sila? Di ba hindi? It is important for people who have been sued, like Congressman Lian, Congressman Kiko Barsaga, former Congressman Mike Defensor. Mga kinakasuhan yung mga yan. VP Inday. Sama na natin si Harry Roque. Di ba? Do we want them to lose hope? Do you want them to despair? No, we cannot afford that. And DDS tayo, walang iwanan. Sabi ni Calcifer, maganda to, we have to keep going, be louder, be angrier, walang paghihinaan ng loob natin. Dahil yun ang target ng nasa kabila, ang sumuko tayo. So, expect things like this. We were expecting na, one, hindi pa muna lalabas yung arrest warrant, pero nakita yan ng kabila. Number two, even assuming na lumabas yung arrest warrant sa plunder, Senator Jinggoy could have dug in the Senate and said, wag niyo akong aarestuhin, may 2 araw pa or whatever. I'm not saying that's legal, but he could have tried that. Instead, today he decided hindi siya maglulungga sa Senado, pupunta siya sa CIDG, and he will allow the course of justice to proceed. Hindi dapat tayo umiiyak. Dapat tinutulungan natin si Senator Jinggoy na hindi mawalan ng loob. Hindi madali yung makulong, ha? So that's what we should be doing. Hindi dapat tayo nagugulat na lumalaban yung kabila. Hindi dapat tayo matitigil sa pagsusuporta sa isa't isa. At para dun sa mga nasa snowflake at sinasabi, pag sinasagot ko yung kanilang despair with a light scolding, iniisip ninyo na inaaway ko kayo.
Minsan po, ewan ko kung bakit tinatanggap ninyo sa ibang mga vloggers pero sa akin hindi. Minsan, talagang kailangan ng real talk. I cannot tell you some things in a kind way. You will not listen to me. Sometimes it will require a wake-up call. So, papunta na tayo sa exciting part. Actually, nasa exciting part na tayo. Huwag tayo snowflake. Hindi po nananalo ang mga snowflakes sa bakbakan, sa bardagulan. Kung iyakin ka, umpisa pa lang matatalo ka na. Okay, isa pa. Yung mga nangungulit, wala pa bang sagot sa Supreme Court? Ganito. Sir, the Supreme Court does not operate on your calendar. And yes, I think it is unjust. I think that they should have granted the TRO. Gayunpaman, this is what we are dealt with. These are the cards. Okay? So, the Supreme Court will decide the case when they decide the case. But normally, kung mayroong lalabas dyan, it is usually after an en banc session which is conducted on a Tuesday. May sagot na ba kaagad sa kaso sa Supreme Court ni Senator Bato? Hindi. Do not expect it anytime soon dahil nasa period pa po tayo ng motion for reconsideration. That's 15 days. So, it does you no good to keep asking me, may sagot na ba? Ano ang developments? Pag may development, I will tell you. Pagka may resolution, I will tell you. Pero yung kukulitin ninyo yung Supreme Court, ay wag, yung kukulitin niyo ako, ay hindi, walang mangyayari doon kasi magkakainisan lang tayo. But I promise that when the time comes at mayroon, ikikwento ko kagad. I don't know kung saan po ito nanggagaling. Pero, it's never happened before na walang session for SONA. This is my question. Why is it important na hindi magka-SONA? Is this another battleground? Hindi ko po nakikita ang pinaglalaban dito. Wala po kasing established na number para dun sa quorum. But here's the thing. There is no business to be conducted except to allow the president to read or to report to the country the state of the nation. Yan yung nakalagay doon sa saligang batas. So ano yung value kung walang quorum at hindi nagkaroon ng SONA? Why do you want to prevent the SONA? Ano po yung iniintay natin dyan? And why is it important na may ganon? I need to know kasi bakit nilalagyan nyo ng value yung walang quorum pagdating sa sa Senado, ay sa SONA. Kaya sabi ni Sir Bill, wag niyong gawing Supreme Court spokesperson si Attorney TCA. Oo, kasi si Attorney Camille Ting po yun. Pwede ba basta maipakulong si Senator Marcoleta ng ombudsman? Hindi po, and hindi po yan gagawin. Kailangan may kaso, kailangan ma-establish yung probable cause, kailangan may resolution doon sa preliminary investigation at yun, pagka may resolution na, aakyat yun sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan po ang nag-i-issue ng warrant of arrest, hindi po yung ombudsman. Sabi ni Attorney Bill, totoo to, SONA is constitutionally mandatory. So, but I want to know why are people talking about hindi matutuloy ang SONA kung walang quorum? Required yan. Totoo yan. Required yan. Tama si Attorney Bill dyan. Super tama. Nire-require yan ng saligang batas na may SONA. Sabi ni Birdie, may kaso na siya sa Sandigan Bayan, baka walang probable cause. Hindi po pwedeng magkaroon ng kaso sa Sandigan Bayan kung walang probable cause. Kaya yan umakyat dahil presumably may probable cause. Pwedeng questionin ni Senator Marcoleta yon. Sir, tingnan nyo naman po, kung 11-11, di ba walang majority, therefore walang maipapasang resolution. Kailangan po ng resolution para ma-declare vacant yung mga chairmanships. Okay? Yes, napanood ko, ang sabi niya, hindi daw totoo. Sabi ni Fern kasi,
Napanood niyo ba yung sinabi ni BBM na fake daw yung putukan sa Senado? I don't know if totoo yan. Anong pwedeng ikaso kay Boying for obvious reasons na ginamit ang kapangyarihan at government resources para manggipit sa oposisyon? Hindi naman siya ma-impeach sa HOR. If you have evidence, ano ba? Hindi ko po kasi nakikita kung ano yung facts. Yung facts po magde-determine kung anong elements ng crime. At base dun sa elements na yun, malalaman natin kung ano yung maikakaso. So yung ginagamit kapangyarihan at government resources para manggipit. Administrative case po yan, oppression. Kaso kung hindi na siya ombudsman, wala nang ganun. Sabi ni Kentaro Ken, have faith guys, 2016 pa tayo nandito, isang dekada na nila tayong sinisira at pilit binubuwag pero nandito pa rin tayo, mas dumami pa, mas tumibay pa, tiwala lang, kapit lang, laban. Sabi ni King, si Cheese at Joel kapag takot makulong siguradong ililipat sa BBM Romualdez 11. Ako, I don't think so. Kinausap na nga sila eh. As far as I know ha, yun yung umiikot na balita, hinikayat na po sila at alam na po nila, matagal na nilang alam na may kaso. Si Senator Cheese nga, napadismiss na yung kaso ni refile. Tingin mo, kakampi ka pa ba dun sa tao ng babalahura sa'yo? Di ako naniniwala dyan. Ikaw ba? Binastos-bastos ka na, sinampal-sampal ka na, tinweten ka na, binawi na sa'yo yung posisyon mo at lahat. Boboto ka pa para dun sa mga yon? Sasali ka sa kanila? Dun sa mga nanakit sa'yo? Sa nangpahiya sa'yo? Dun sa nagkakaso sa'yo? Sasama ka dun? Parang hindi, parang ang labo.